So yan, good morning. Ito na. Bakbakan na naman tayo mga ka-PJ. Araw-araw bakbakan. Pahinga lang. Pag napagod, itulog mo lang yan. Pagising mo, malakas ka na ulit. Bakbak na ulit. Oh, ganun lang naman ang buhay natin. Pag napagod, magpahinga. Pag nagutom, kumain. Pag inantok, matulog. Oh, ganun lang ang buhay. Pagka nagawa mo yon, alam mo, nakatulog ka, oh, balik na ulit yung lakas mo. Tanggal na yung pagod. Ito, panibagong araw. April 1, 2025 na. Unang araw ngayong buwan. Kaya ito, sana ngayong buwan makabawi na tayong lahat. Lahat ng umiiyak nung nakarang buwan mula ng January hanggang March. Yung mga umiyak dyan, sana makabawi na tayo. Okay? Sana palarin na tayo ngayon. Dire-diretso na yung biyahe. Alam natin, meron dyan nagkanda baon-baon sa boundary. Nagkanda baon-baon sa boundary sa kanilang mga busing. Pasensyahan nyo na mga busing kung kulang-kulang yung boundary, talagang matumal. Kaya ngayong buwan naman siguro hanggang June yan, makakabawi na yung mga kaibigan natin, ang inyong mga driver. Makaka-boundary na yan, buo na, mabayaran na rin yung mga kulang na boundary. Ganun lang naman ang buhay. Minsan matumal, minsan naman malakas. Kung matumal ngayon, kulang-kulang ang boundary. Pag dumating naman sa panahon ng malakas, bayad na lahat ng mga utang. Kaya pagpasensyahan nyo na. Makakabawi din naman at makakabayad din. Okay, so ngayon, bakbak tayo. Bakbakan naman tayo April 1. Sana tuloy-tuloy ang booking ngayon. Ang oras natin ngayon ay alas 6:43 na. At gutom na naman. Ito na naman yung oras na gutom. Ewan ko ba, talagang ako pag nagugutom talaga ang hinahanap ko talagang kainan, Makati lang at Cubao. Di ba aling magtiis ako sa gutom, basta doon lang talaga ako kakain sa gusto kong kainan. Ganon kasi ako talaga eh. Alam nyo ba kung bakit? Ganon ako, yung talagang mayroon lang akong kinakainan. Ilang bisis ko kasi naranasan niya noon nung pala ako, kung saan ako kumakain. Nagkaroon ako ng phobia eh. Siguro maraming nakakaranas nito na mga kapwa ko driver, no? Kahit hindi Grab. Yung bang nakakain ka sa isang kainan, tapos pagkatapos mo kumain, sabay parang eh. Parang hindi na kaya, pinapawisan ka na ng malamig, oh. Parang gusto na bungguin lahat na sa harapan mo. Tapos nung makakainis dyan, yung bang kung kailan yung nagmamadali ka, saka naman laging ang babagal lang nasa harapan mo no? Tapos ang daming stoplight, tapos parang yung alam mo yung yung puwit mo, yung pinipigil mo na, baka bumulwak eh. Alam ko naranasan yan, marami, halos mangilan-ngilan lang siguro hindi nakaranas nito eh. Yung parang gusto mo na magmura, gusto mo na tawagan lahat ng santo. Kasi lalabas na eh. Diyos ko Lord, talagang di ko pa talaga makalimutan yun. Ilang beses ko naranasan yun talaga. Pwede lang higupin ko pabalik yung naranasan ko nga, hindi ko na kinaya eh. Diyan sa Taguig dati, alam niyo yung Pedro Cayetano? Dati damuhan pa lang yan, wala pa masyadong mga kondo dyan eh. Hindi ko na kinaya talaga. Rada ako dyan sa gilid, sabay takbo doon sa damuhan. Pakap! Taxi pa ako noon eh. Yung nasa Taguig. Puso sa taxi noon na lagi kami may daladalang basahan na bilog. Yun ang pinamunas ko. Swerte na lang at may pamunas. Diyos ko talaga. Kaya simula noon, maingat na talaga ako. Hindi na ako kumakain kung saan saan. Talagang kailangan bagong luto talaga. Okay? Patay yung tubig, hindi na ako umiinom ng mga tubig sa kanila. Mahirap eh. Diba? Hindi naman sa maarte ka, lalo kung nawasa lang yung tubig nila, nako. Hindi naman sa maarte ka, ang iniingatan mong mangyari yung hindi dapat. Ganito talaga yung mukha, pagka yung tipong lalabas na, ganitong mukha.
Ganun-ganon. Ganun. Kaya nako, Diyos ko Lord. Kaya sobrang maingat na talaga ako na kumain kung saan-saan talaga. Ayoko maranasan yun eh. Tapos may nataon pa, may pasahero ka. Diyos ko. Naranasan ko rin yung may pasahero ako eh. Hindi ko na kinaya eh. Puro taxi pa ako noon. Nung nasa Grab na kasi ako, talagang maingat na ako eh. Naranasan ko noon, may pasahero pa ako. Pinarada ko, paalam ako doon sa pasahero eh. Kami ng Cubao noon, galing siya ng Makati. Lampas namin doon sa Kalayaan, may dyan, may shield dyan eh. Uso pa noon yung shield dyan, may bayad. Tama-tama, sabi ko, sir, baka pwedeng okay lang ba? Kaya lang ako saglit kasi hindi na talaga kaya. Sasabog na talaga eh. Sabi ng pasahero, sige kuya, okay lang. Iniwan ko siya doon eh. Siyar ako eh. Grabe talaga yan. Kaya dito sa pagbibiyahe, kailangan maingat ka talaga. Huwag ka talagang kumain kung saan dyan, lalo na sa gabi na. Yung gabi na kasi yun talaga eh. Dahil nga siyempre yung iba dyan, luto pa ng umaga eh, no? Ay naabot na ng gabi, yan, panis na. Tapos mainit yung panahon. Lalo ngayon, summer, no? Mainit yung panahon, madaling mapanis yung pagkain. Kaya dapat mag-ingat kayo sa mga kinakainan ninyo. Okay? Mahirap yun. Gano mo. Gano ka. Parang gusto mo nang dumbulin lahat ng nasa harapan mo. Ang bagal-bagal pa naman, diba? Lalong nakakaasar eh, yung ang bagal-bagal. Alam ko yan, marami nakarelate dyan. Karamihan talaga nararanasan yan. Kaya tama na muna yung topic na yan. Mag-change topic muna tayo. May nag-comment dito si Sir Barry Donaire, no? Sir, good morning dyan. Tama yun sinabi nyo, sir. Napanood nyo pala yung mga naunang vlog, no? Sa totoo lang talaga, itong channel ko na ito, nagsimula po ito sa LPG business. Kasi dati po kasi LPG yung negosyo ko. Kaya karamihan ng mga naging subscribers ko dito ay LPG talaga. Mga interesado sila sa LPG business. Nung channel ko na ito, nung pandemic lang ito nagsimula, 2020, no? Yan. Kung hindi nga mag-pandemic, hindi tayo magiging vlogger-vloggeran eh. At ngayon nga, napunta tayo sa pagiging Grab driver. So pag-usapan natin ngayon yan kung bakit ako napunta sa pagiging Grab driver. Kaya huwag kayong aalis sa pagbabalik ng ating intro. Yan, so pag-uusapan natin yung naging negosyo ko noon. Sa totoo lang, kung ikukumpara yung kita mo sa LPG business at dito sa pagiging Grab driver's partner, yung masasabi ko halos parehas lang naman. Pero kung ang pag-uusapan natin ay long term na business, mas maganda yung LPG. Bakit? Kasi kapag masipag ka doon at magaling ka mag-business, no? Magaling ka sa strategy. Kailangan din kasi doon strategy talaga, marketing, para dumami yung mga customers mo, no? Kasi sa LPG labanan din kasi talaga doon eh. Bakit? Kasi halimbawa, ito na yung mga customer mo, nakakuha ka na ng maraming customer. Darating sa point na magkakaroon ka ng kakompetensya, no? So yung bago mong kakompetensya, magaling din sa strategy, masipag din. Kaya labanan ngayon eh, pagalingan. Okay? Hindi katulad dito sa Grab, magsisipag ka lang, magtsatsaga ka, di ba? Magkakaroon ka na ng booking, kikita ka. Doon diskarte din. Kasi kung hindi ka marunong, babagsak yung negosyo mo. Halimbawa na lang sa presyo, no, ng LPG. Pag hindi ka marunong makipaglaban sa presyo, medyo talo ka. Iiwanan ka kasi ng customer mo eh. Kasi tandaan nyo, ang mga customer talaga naghahanap yan ng mura, di ba? Kaya lilipat yan. Kahit matagal mo na siyang customer, pag naalok ng kabila yan, naalok na mas mababang presyo, lilipat yan. Ganon ang kalakaran sa LPG. Kahit anong negosyo naman siguro, ganon naman talaga, di ba? Kaya kailangan magaling ka rin sa strategy talaga. Hindi po pwede yung tinayo mo lang yan, okay na, hayaan mo na lang siya. Hindi ganon. Basta ginusto mo naman yung negosyo mo, basta minahal mo naman yung negosyo mo, yung trabaho mo,
talaga namang kahit paano kikita ka. Di ba? Pansinin nyo, yung mga nauna kong mga subscriber dito na galing sa LPG business, walang nagtatanong sa akin na nagkaka-interest na gustong pumasok sa Grab. Bakit? Kasi maganda pa rin naman ang kita sa LPG business. Nagkataon nga lang, trabaho ko talaga nung dumating ako dito sa Maynila ay taxi driver. Ano? Kaya nung nainganyo akong pumasok dito, kasi nandito yung pamangkin ko, nainganyo akong pumasok, no? Kasi pinakitaan niya ako ng kita, ganyan-ganyan. Kasi malakas pa noon malakas pa nung mga 2016, malakas pa Nainganyo ako ngayon. Yun, nag-enjoy ako, Dahil nga sanay ako sa ganitong trabaho Halos 10 taon din ako naging taxi driver. So nag-enjoy ako. Yun, medyo napabayaan ko na yung LPG. Saka medyo humina na dahil hindi ko na namamandis ng gusto. Unti-unti ko nang iniwan. At dito na nga ako nag-focus. Pero darating din ang panahon na nag-iipon lang ako ng bala, ng maayos na puhunan. Nag-iipon lang ako. Babalikan ko rin yan. Pwede naman yan pagsabayin Kasi kailangan din doon mahaba ang PC mo talaga. Bakit? Kasi ang mga customer doon, lalong-lalo na yung mga customer mo, yung mga may-ari ng bakery, may-ari ng restaurant, may-ari ng mga ganon, yung mga bar, yung mga basta yung mga may malalaking mga lugawan na ganyan. Karamihan diyan consignment, no? Kasi nga marami din talagang nag-aalok sa kanila. Halimbawa, kahit ngayon, usapan nyo cash, kada deliver bayad agad. Pag nadaanan niya ng ibang kalaban mo sa business ng LPG, aalokin yan. Tapos ganun ang iaalok. Pahihiramin ng mga tangke, tapos consignment. Lingguan ang bayad, mga ganun. Minsan meron pa isang buwan. Kailangan nga mahaba ang PC mo talaga. Kung sakto lang yung mo, mahihirapan ka lumaban sa mga malalaki. Kaya sabi ko, darating ang panahon, babalikan ko rin yan. Yung business na yan. Nag-iipon lang ako. Kasi doon ako natatalo maiksi lang yung PC ko. Tapos yung kalaban mahahaba, no? Pahiram tangke lahat. Siyempre pag pinahiram ng tangke yan, mahihiya ng lumipat ng basta-basta yan sa iba. Marami din akong tangke noon na hindi na naibalik sa akin. Yung mga pahiram ko noon sa mga customers. Yung iba hindi ko na na-recover. Kasi nagsara na ako Yung iba naman wala na lang bigla. Nung pandemic kasi yun Nung pandemic, yung iba nagsara na lang bigla. Tangay yung tangke, hindi na naibalik sa akin. Kaya doon ako halos marami ding nawala sa akin na tangke. Kaya nga halos maubos na yung puhunan natin. Dahil nga nag-pandemic, apektado din ako noon Kasi karamihan sa mga suki ko kasi noon, kunti lang yung suki ko ng mga bahay-bahay. Kasi doon ako nag-focus sa mga ganoon, yung mga bakery, lugawan. Yun kasi ang malalakas. Saka sila yung madaling alukin. Doon ako nag-focus. Marami akong suki na nagsara. Kaya yun, medyo natalo ng konti. Tapos nag-pandemic yun. Wala na masyadong puhunan. Kaya naisipan kong mag-grab na lang muna. Masaya naman ako. Pero siyempre, para sa akin, kailangan talaga na hindi lang ito yung source of income mo. Kailangan mayroon ka ring ibang pinagkukuhanan ng income. Kasi halimbawa niyan, nagkasakit tayo, hindi makakabiyahe, wala na, shutdown ka. Kung mayroon ka pang ibang pinagkukuhanan at hindi ka makakapaghanap buhay, may bala ka pa. Okay? So kaya sabi ko nga, iipon lang ako, babalikan ko rin yan. Kasi nagsimula naman tayo sa dati akong taxi driver, tapos nag-ipon. Nung nakaipon ako, yun, nagsimula nga akong mag-business. Maliit lang na puhunan. Ilang tangke lang, 5 pirasong malaki, 5 pirasong maliit, ganyan. Hanggang sa unti-unti sa dumami. Yun nga lang, nung huli kasi medyo talagang na. Siyempre, bago tayo So dadaan ka talaga sa mga pagsubok ganun naman talagang business daw pag ikaw ay nadadapa, doon ka natututo. Okay? Pag nadapa ka daw,
doon ka mas lalong titibay. Kasi natututo ka. Marami kang natututunan. Kaya nga sabi ko, nung halos maubos na yung puhunan ko, bumalik ako sa kalye. Bumibiyahe ulit. Kasi doon ako nagsimula eh. Darating ang panahon, makaipon ulit ako dito at makapagsimulang muli. Pwede ko silang pagsabayin dalawa. Okay? Kailangan lang ng puhunan. At kailangan medyo mahaba-habang PC. Kaya yun yung pinaghahandaan ko. Kailangan mahaba-habang PC para makabuelo. Okay? Yan ang labanan kasi talaga eh. Mahabang PC. Pag maiksi ang PC mo, talo ka. Kasi ganun ang Pinoy. Bago mo sila makumbinsi para lumipat sa'yo, tangkilikin yung produkto mo, kailangan magpaluwal ka. Kaya babalik din tayo dyan. Kasi master na natin yun eh. Sanay na tayo dun at doon tayo natuto. Kumbaga doon sa pagkadapa natin meron tayong natutunan. So ganun lang. Sana darating ang panahon na makabalik tayo doon sa business na yun. Okay? So ayan mga ka-PJ, ang oras natin ay alas 9:37 na ng gabi, no? Ng April 1, 2025 at yung earnings natin ay 5,000 lang talaga eksakto. Grabe. Pinilit na lang talaga natin na umabot man lang ng 5,000. Napakatumal mga ka-PJ. Tapos ang liliit pa ng booking, no? Sabagay kasi walang pasok eh. So holiday kasi ngayon, kaya talagang medyo may pagka matumal, no? Pero nag-taste tayo, kaya umabot tayo ng alas 9:38 na, oh. So magpapahinga na lang muna ako ngayon. Hindi na muna ako uuwi, no? Magpapahinga lang muna ako, tapos susundot ako mamaya mga alas 3. Kahit mga ilang biyahe lang, may maka 1.5 man lang bago umuwi. Kasi coding ako bukas eh. Kailangan makabawi kasi sunod-sunod yung ilang ano yun na hindi tayo mabot ng 5,000. Kaya mamaya nga madaling araw susundot tayo kahit maka 1.5 man lang, no? At naka 29 na bookings tayo ngayong araw, no? Grabe, ang dami, no? Ang liliit kasi kaya hirap makabuo ng 5,000, no? Buti na lang meron tayong makukuha bukas para sa ating ano, KGR, no? Baka bukas ibigay naman na bukas yan. Ayun, no? I-convert na nila sa piso yung 5,530. Kaya makukuha natin bukas, kung i-release nila bukas yan, 5,530, no? Malaking bagay na rin yan. Malaking tulong na yan sa atin, yung mga bayarin natin mga bills. Siyempre dumaan yung katapusan, daming mga kailangang bayaran. So hindi na muna ako magtatagal mga ka-PJ. Medyo pagod na at susundot pa nga ako mamaya. Kahit pa 1.5 bago umuwi dahil coding bukas. So ka-PJ nyo, temporary signing off. Adios.